Pilipinas, una sa ating mga balita. Paspasa na ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa nawawalang sakay ng tumaob na barko sa Occidental Mindoro. Kabilang sa mga sakay ng water vessel ay 13 Pilipino at 12 Chinese nationals. Una sa balitang yan, si Boy Gonzales. Nagsagawa agad ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard matapos na tumaob ang motor vessel Honghai 16 sa karagatan sakop ng Barangay Malawaan, Rizal, Occidental Mindoro nitong hapon ng Abril 15, 2025. Ayon sa ulat ng Coast Guard Substation San Jose, may sakay na 25 crew ang nabanggit na barko. 13 dito ay mga Pilipino at 12 naman ay Chinese national. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, 14 na tripulante ang nasagip, 6 na Pilipino at 8 Chinese. Isa naman Chinese crew ang nasawi. Habang patuloy na pinaganap ang 10 nawawala, 7 rito ay Pilipino at 3 ang Chinese. Nagpadala na rin ng dagdag na pwersa ang PCG para sa underwater search and diving operation at pagputol sa bahagi ng barko na posible may natrapang crew sa engine room. Kasabay nito nakahanda na rin ang mga oil spill containment equipment bilang pag-iingat sa posibleng pinsala sa kalikasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa PITX o PTEX, dumako naman tayo sa pinakahuling sitwasyon sa daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway kung saan nagsisimula ng kumapalang bilang ng mga sasakyan. Mamaya pupuntahan po natin yung PITX sa report ni Giselle Ricafort. Pero unahin muna natin ang ibabalita ni Sherwin Alfaro. Kumusta na, Sherwin, ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway? Sherwin? Yes, Karen, na nagsimula na dumami ang mga sasakyan palabas ng Metro Manila ngayong tanghali. Sa monitoring ng Traffic Monitoring Center ng SLEX Mates ay makikita ang mataas ng volume ng mga sasakyan pagpasok ng turbina exit ng South Luzon Expressway kung saan ay nagsimula na bumagal ang daloy ng mga sasakyan ngayong tanghali. Yung pagbabagal ng ng traffic dahil sa mataas na volume ng sasakyan ay may pag-iembudo pa to pagdating sa may Kalamba Bagamban Bridge dahil mula sa 4-lane ay magiging 2-lane sa lamang ang kalsada dahil sa ongoing expansion project ng South Luzon Expressway. Ang 2-lane traffic sa southbound lane ng South Luzon Expressway ay mararamdaman kapag pasok ng LIFC na magiging 4 na linya muli kung saan ay pagdating dito ay magluluwag muli yung daloy ng trapiko. Kanina bago magtanghali ay nakapagtala ng multiple vehicle collision malapit sa Maya Turbina exit kung saan 3 sasakyan ang nagkatukuran sa traffic. Kumalatumano ang gulong sa unahan ng van na siyang naunang huminto at ito ang dahilan kung bakit nagkatukod-tukod yung ilang sasakyan sa kanyang likuran dahil sa naturang aksidente. Mabilis naman ng SLEX Mates na naitabi ang mga sasakyan at walang nasaktan sa naturang pangyayari. Bago tayo umere ngayon lamang, isang talpukan na naman ang nangyari sa parehong spot sa San Juan Viaduct malapit sa turbina exit ng South Luzon Expressway. Sa video makikita ang 2 sasakyan na nagbanggaan dahil sa merging ng mga sasakyan sa traffic sa may bahagi ng San Juan Viaduct. Mula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali, umabot na sa 4 ang naitalang minor accident sa bahaging ito ng San Juan Viaduct kung kaya't iba yung pag-iingat ang paalala sa atin ng South Luzon Expressway Mate. Mula dito sa Traffic Monitoring Center ng SLEX Mates o Manila Toll Expressway System Incorporated sa Silangan Exit, para sa Semana Santa 2025, Meter H Special Coverage, RS number 6, Sherwin Bata Alfaro, para sa MBC Network News, Meter H, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin Bata Alfaro. Patay ang isang barangay tanod matapos pagbabarilin kaninang umaga, Miyerkules Santo sa barangay Punta Salong, bayan ng Malapla, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Robilito Mariano, hepe ng Malapla PNP, kinilala ang biktima kay Grace Rabala, 47 anyos, residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Mariano, natutulog si Rabala sa taas ng kanyang tricycle nang ginawa ang nasabing pamamaril. Na-recover sa isina ng insidente
ang 4 na empty shells o basyo ng 9mm pistol. Diniting ng anggulo sa nasabing krimen ay ang kanyang trabaho bilang barangay tanod dahil maraming nakaaway si Rabala related sa kanyang trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasawi agad ang isang rider matapos sumalpok ito sa nakaparadang fire truck alas 2:20 na madaling araw sa sitio Malaking Bato, Barangay Babatang, Abukay, Bataan. Kinilala ng Samal PNP ang biktima na si Lee Regan Soleta Calario, 22 anyos, residente sa nasabing barangay. Ayon sa paunang investigasyon ng Samal Municipal Police Station, habang binabagtas ng biktima ang patungong barangay Gugo Samal, nasakay ito ng kanyang Mio 125 single motor, ay aksidente niyang nabangga ang nakaparadang fire truck ng Samal sa kanang bahagi ng karsada dahilan upang magtabo ito ng matinding pinsala sa ulo at katawan. Agad na isinugod si Soleta sa Orani District Hospital, ngunit idideklarang dead on arrival ng sumuring attending physician. Ayon sa saksi, hindi umano ito napansin ng biktima dahilan upang ito ay sumalpok sa nakaparadang fire truck. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakagawian na ng mga Katolikong Pilipino ang makiisa sa Visita Iglesia tuwing Huwebes Santo matapos ang misa ng huling hapunan. Sa panahong ito, magdamag na nakabukas sa mga simbahan para sa mga nais mag-alay ng panalangin sa oras ng pagtatanod sa banal na sakramento. Pero higit sa pag-aalay ng dasal, naniniwala ang isang pari na ito ay isang paraan ng pakikiramay sa Kristong nagpakasakit sa krus. Pakinggan ang pahayag ni Reverend Father Oliver Yalo sa Expert's Opinion Report na ito. Iba-iba ang paraan ng mga Katolikong Pilipino para gunitain ang Semana Santa. May nangungumpisal, may nagpepenitensya, nagso-social media detox. Pero isa marahil sa tradisyon na matagal nang nakatatak sa kulturang Pinoy ay ang Visita Iglesia. Ang Visita Iglesia ay isang tradisyon ng pagbisita sa 7 simbahan tuwing gabi ng Huwebes Santo matapos ang misa ng huling hapunan upang pagnilayan ng daan ng krus sa harap ng banal na sakramento sa Altar of Repose. Repose, yung temporary altar lang siya. Bakit may temporary altar na iba sa main altar? Kasi nag-consecrate tayo ng communion host, so Blessed Sacrament, para sa misa ng Huwebes Santo, para gamitin natin sa Biyernes Santo kasi walang misa ng Biyernes Santo. Pero nagtitipon tayo at nagdiriwang, tinatanggap pa rin natin ang ating Panginoon. Ayon kay Reverend Father Oliver Yalung, presidente ng University of the Assumption, kabilang sa mga inaalala natin ay ang pagtataksi ni Judas sa huling hapunan, pagdarasal ni Jesus sa hardin ng Gethsemane, paglatigo at hanggang sa kanyang pagkamatay. So, pagharap mo dun sa Altar of Repose, ay yun ang iyong pinagmumuni-munihan. Kumbaga sa isang salita, ito ay isang pakikiramay. Higit sa pag-alala sa krus na dinala ni Kristo, ang pagninilay-nilay sa harap ng naturang altar ay isaanyang anyo ng pakikiramay sa Panginoon. Primarily, kapag nagbisita iglesia ka, ipahiwatig mo lang na nakikiramay ako, Panginoon. Naiintindihan ko po yung pinagdadaanan ninyong sakit at sakit para sa aking mga kasalanan. At ito po ay nagbibigay daan sa akin para humingi ako ng tawad sa inyo at bumalik ako sa landas na inyong gustong ako'y tatahakin po. Paglilinaw pa nito, ang Diyos ang ating binibisita at hindi ang simbahan. Paraan din daw ang Visita Iglesia upang mapabanal o maging holy dahil simbolo rin ito ng naging pakikibahagi sa mga huling sandali ng buhay ni Kristo. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong Miyerkules Santo. Pansamantala po muna kaming magpapahinga bilang paggunita sa Semana Santa
Pero magbabalik po kami sa darating na Lunes, kaya wala po munang MBC TV Network News bukas, Huwebes Santo at sa Biyernes Santo. Ito po si Yuel Reyes. Hindi nyo man po kami mapapanood at mapapakinggan, tuloy-tuloy pa rin ang balitaan natin sa social media platforms ng DZRH News at DZRH TV. Ako po naman si Karen Oyong. Ngayong Semana Santa, sabay-sabay tayong magnilay-nilay at magbalik loob sa ating espiritual na koneksyon. Magkita-kita tayong muli sa Lunes ng Pasko ng Pagkabuhay para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Atid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.